Magandang umaga ka Orly at magandang umaga sa mga tagapakinig, taga-subaybay ninyo. Yusek, maraming salamat sa pagtanggap ng tawag namin kahit napakaaga ha. Salamat po sa inyo. Yusek, pwede ba naming malaman ano po ang ulat, report na inyo natatanggap sa inyo pong mga DepEd regional offices, lalo na ho dun sa mga napinsala po ng lindol kahapon, Yusek? Okay. Ka-Orly, kahapon na pagkarinig natin no ng balita ng pagtama ng lindol, Mhm. nag-utos kagad ang ating kalihim, Secretary Sani Angara, na bumuo ng response team from the central office upang pumunta doon sa lugar na tinamaan ng lindol, no? Particular doon sa lugar ng Sarangani and Jensan. So, maaga pa lang kahapon ka Orly, yung team natin ay nagpunta na ron kasama nung team ng ibang ahensya na DSWD, DPWH, DOH at kasama rin yung OCD. So, doon po sa pagpunta nila ron, yon na nakita po nila yung aktual na sitwasyon. And so far, based on the reports that we have gathered from the field, more than 1,000 plus na yung classrooms natin ka-Orly na damage, no? Ranging from minor damage at up to totally damaged na mga classrooms natin. So, in terms of damages, yan muna yung maulat natin. But marami pa tayong schools na hindi napuntahan, particularly dun sa Jensan and Sarangani kasi hindi natin mapasok ka-Orly dahil may mga aftershocks pa, no? Oo nga po. And in terms of the learners, around more than 4 million na yung affected learners natin, ka-Orly. Pag sinabi nating affected, they may be affected not in the school but even in their homes ay apektado yung mga bahay nila, no? Mhm. At around 156,000 plus na mga teaching and non-teaching personnel natin. All right. So, yan ka-Orly yung basic numbers that we have right now Mhm. Yung insofar as the school is concerned. okay, 1,000 classrooms, initial pa lang po ito na napinsala, ano po? Yes, ka-Orly, no, yan po yung based on the, meron kasi tayong sistema ng reporting, no, yung rapid damage assessment natin. Opo. So yan pa lang yung nakikita natin. Mga ilang Subject for ano yan, ka-Orly, subject for validation din yan ng mga engineers, no, in Aha. terms of the extent of the damage. Ito, pinagmamasdan ko itong, kayo na may mga video tayo from Mahayahay Elementary School sa Malita, Yeah, Dimolok Valley yes, yes. National High School, Matanaw National High School, at Santa Cruz National High School. May mga gusaling na damage. Ano pa ho yung, bukod siguro sa mga lugar na ito, ano pa ho yung naiparating po sa inyo na kinakailangan na ho talagang mukhang tuluyang gibain at ayusin dahil Uh, naapektuhan po ng lindol, Yusek? yung sa Matanaw, ka-Orly, linawin ko lang, no, condemned building na talaga yon kaya walang Ah, gumagamit hindi nun. na So, ginagamit. kaya doon sa Okay. report natin, walang estudyante doon sa building na yon, no, kasi Mhm. na-condemn na yon. And in fact, subject for demolition or scheduled for demolition, naunahan lang itong lindol, no, kaya bumagsak na siya. Aha. Ah, yung mga totally and major damage natin, ka-Orly, lalo pagka-earthquake yan, medyo compromised na, no, yung structural integrity. Kaya malamang sa hindi ay tuluyan ng gibain yan at yon hindi na paggamit at tuluyan ng gibain. Alright. So yan yung sitwasyon ng mga building na ganyan. Okay. Ano nga ho palang report? Meron ho bang, siguro, wag naman sana, pero meron ho bang mga naapektuhang mga guro o estudyante at isinugod sa ospital na nagtamo ng pinsala? Although may narinig tayo na meron mga hinimatay, Yusek. Yes, yes. Doon sa mga sa report natin, we already had a report that merong isang estudyante na naging casualty but not in the school. Mhm. I think victim ito ng landslide, no. Some Yung nga in po. some area in Sarangani, no. Mhm. Pero hindi natin exactly ma-identify. It will be OCD who will identify the casualties. In Mhm. terms of injury, meron tayong mga reported injuries, no, pero mga minor and slight injury lang naman ito. At yun nga, yung nakita natin sa mga video, may mga nahimatay out of fear and panic. Yusek, paano ito? Mga gaano katagal na maaring magkaroon muna tayo ng ibang sistema o talagang ipagpapaliban mo ng pasok sa eskwela sa mga lugar na apektuhan ng lindol diyan sa Mindanao?
Based on our experience sa Cebu and Davao, Ka-Orly, itong siyempre ang number one nito muna yung trauma muna, no, Opo, ma-address pag-asikaso. natin yung Tama trauma po, ng mga tama po. bata. Opo. At siyempre yung ma-settle down muna din sila in terms of yung kanilang mga nasirang bahay at yung mga nasirang infrastruktura dyan sa mga lugar na yan. So yun muna siguro. Then we will see in terms of the rehabilitation kung paano tayo magpapatuloy na ng ating pag-aaral. No? Definitely, doon sa mga damage sa classrooms natin or damaged schools, hindi muna natin magagamit to. But we will be employing our alternative delivery modality. Yung nga po, problema mukhang pati yata wifi. Actually, kuryente, supply na kuryente, apektado rin Yes. sila mga lugar. So talagang mabibitin talaga ito ang petsa, ang araw ng pasok, Yusek. Yes, definitely. Based doon sa report ng ating team na nandun, walang kuryente, walang tubig, mahina ang internet, no? Although meron ng communication, so malamang kung hindi man kaagad masimulan yung klase at yung alternative delivery modality, there's a chance na magkaroon ng mga make-up classes tayo. Alright. Ngayong araw ba magkakaroon na tayo ng siguro mga figure as far as total damage is concerned sa mga paaralan, yung pinsala, kung magkano at kung ano ang magiging hakbang dito ng DepEd, Yusek? Well, sa ngayon, rapid assessment lang muna, Ka-Orly, no? Numbers lang muna yung nakukuha natin. For the exact valuation ng mga damages, it will be the engineers, no? The DPWH team is already there, helping out in the validation ng mga damaged classrooms natin. Alright. Well, lipat lang ako, Yusek, sa naging balik eskwela sa ilang lugar na hindi ho naapektuhan po ng lindol kahapon. Kumusta ho ba? At ano pa ho ba yung mga lumilitaw na problema? Meron, nandun pa rin po ba yung kakulangan ng mga silid-aralan? Pati na rin po ilang mga nakikitang suliranin sa mga eskwelahan, Yusek? Meron pa rin, pero Carly, hindi naman malawakan ito, no? Prevalent ito doon sa mga highly urbanized areas natin like NCR. Minsan kasi nagpa-fluctuate yung enrollment dun sa mga schools na yon, no? May mga schools na dumadagsa yung enrollment probably because of migration or maraming batang lumipat ng kanilang mga tahanan. So pati yung kanilang mga schools nagbabago. So hindi naman ganun kalawak itong nakita natin at na-report sa ating problema. Of course, the NCR areas natin, the usual, tuwing first day of classes, may mga congestions tayo, traffic congestion. But based on our report, nakatulong naman yung traffic management ng ating mga LGUs. Meron palang mga paralan na hanggang ngayon binabaha pa rin. Nakita ko kahapon sa 24 oras. Hindi mapakinabangan yung mga classroom. Itong mga gantong problema, paano ho ba ito? Nililipat na ho ba? Ipapatay panibagong mga classroom na hindi madaling bahain? Yes, sir. Ang best option talaga dito, Ka-Orly, especially yung mga perennially binabaha, like yung mga lugar sa Bulacan, sa Pampanga, na kahit walang ulan ay binabaha dahil may high tide, no? So, ang best option talaga is to relocate. But for the meantime, ang isang tinitingnan natin, yung pagkaroon ng engineering intervention, like pagtatayo ng mga tinatawag nating stilted classrooms, no? Sabihin, nakataas na po siya, bakante yung ilalim at yung kanilang classroom ay nakaangat para hindi po ito nakababad sa tubig, no? Bagamat siyempre mahirap talaga, Ka-Orly, dahil pagpunta ron sa school may tubig talaga. So medyo nag-adapt na rin yung ating mga community sa ganitong mga lugar. But definitely, the best option really is to look for higher ground and then doon natin itayo yung eskwelahan. Alright. Yusek, well, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Hayaan niyo po siguro i-congratulate kayo kasi sa lahat ng video nakita ko. Mabuti na lamang flag racing kahapon sa mga eskwela. Oo, Ka-Orly. Ako'y nagpapasalamat sa mga guro. Sa lahat ng video nakita ko, sila ay nagpanatili na walang hindi magkagulo mga bata sa kabila ng pati sila nininervyos eh. Pero salamat na lang at may mga teacher tayo na kalmado kahapon.
Oo, Ka-Orly, kunin ko po yung pagkakataon, parating din yung pasasalamat ng ating kalihim, Secretary Sani Angara. Mhm. Sa mga teachers natin, kung nakita niyo po yung mga Tama video, Tama po. hindi po iniwan ng mga guro yung mga Tama. bata at sila ho yung nagpipilit na pakalmahin yung mga bata. In fact, nakita natin, iyayakap nila yung mga bata, pinoproteksyonan talaga. So maraming salamat sa ating mga guro, no, na bayani talaga. Instinct talaga nila, Ka-Orly, na ang unahin nila yung kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante nila. Tama po. Yusek Macom Garma. Sir, maraming salamat po. Sa ulitin po, sir, good morning Maraming po sa inyo. salamat, Ka-Orly, sa pagkakataon. Thank you po. Undersecretary for Operations ng Department of Education, Yusek Macom Garma, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong